Nang mawala ang portal, tumingin siya patungo sa lungsod, iniisip na kailangan niyang magmadali doon. Samantala, masayang bumabalik si Austin at dumadaan malapit sa baybayin. Sa isang punto, napansin niya ang kakaibang aktibidad ilang metro mula sa baybayin. Dahan-dahan siyang bumagal, sumisilip sa malayo at sinusubukang alamin kung ano yon. Ilang sandali pagkatapos, nagtagumpay siya at nakita ang isang malaking unicorn na nagmamadaling patungo sa baybayin. Nanindig ang kanyang balahibo sa takot nang makita ang halimaw na ito at agad siyang huminto. Nakita niya ang isang grupo ng mga kabataan na nagpapahinga sa beach sa gabi. Tumakbo si Austin palabas ng kotse at nagsimulang ikawe ang kanyang mga braso at sumigaw na isang mapanganib na halimaw ang papalapit sa kanila at kailangan nilang umalis agad doon. Narinig ng babaeng may maitim na buhok ang kanyang mga sigaw at tumingin sa kanyang direksyon, sinasabi sa lalaking nakaupo sa tabi niya na bigyang. Pansin din ng kakaibang estranghero na iyon. Sa pagkakita sa kanya, kumunat ang noo ni Albert at sinabi ng may iritasyon na gusto lang ng kakaibang ito na makuha ang kanilang atensyon upang magpakitang gilas. Hiniling ng isa pang babae sa kanila na manahimik, nakinig ng maigi at sinabi na sumisigaw siya na mayroong uri ng halimaw sa likuran nila at kailangan nilang tumakas mula dito. Nang marinig ito ng lahat ng naroroon, nabakas sa kanilang mga mukha ang labis na pagkabigla at agad silang lumingon patungo sa tubig. Sa sandaling ginawa nila ito, agad nilang nakita ang panganib na binalaan sa kanila ng kakaibang estranghero, isang malaking unicorn ang tumakbo palabas sa baybayin at ilang metro na lang ang layo mula sa kanila. Napatulala si Austin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, ipagsapalaran at iligtas ang mga kapwas-palad na tao o bumalik sa kotse at iligtas ang sarili. Pagkatapos timbangin ang lahat ng pros at cons, nagmadali siyang pumunta sa baybayin, iniisip na hindi pa siya ganoon ka-responsive noon. Nang umatake ang halimaw, nadala si Pina sa dagat ng isang malaking alon. Lumabas mula sa ilalim ng kapal ng tubig na may luha sa kanyang mga mata, humingi siya ng tulong sa isa sa kanyang mga kaibigan. Bigla, isang kamay ang lumitaw mula sa tubig sa tabi niya at hinawakan ang kanyang nakaunat na kamay. Si Kevin mismo ang sumunod na lumitaw, itinulak ang troso patungo sa babae at sinasabi sa kanya na kumapit dito. Nang magsimulang dalhin ng tubig pabalik ang lalaki, iniunat ni Pina ang kanyang kamay sa kanya, sinasabi sa kanya na kumapit din dito. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Kevin at iniunat niya ang kanyang kamay sa kanya. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, isang unicorn ang lumitaw sa harap niya mula sa ilalim ng tubig at, hawak ang kamay ni Kevin sa kanyang bibig, itinaas ang lalaki ng mataas sa ibabaw ng tubig. Napatigil ang babae sa takot nang makita ang eksena na ito. Sa sumunod na sandali, si Kevin, na nawalan ng braso, ay nahulog sa tubig na may nakakapanindig na sigaw at sumisid ang halimaw pagkatapos niya. Sa panahong ito, nakarating na si Austin sa tubig at, sumisid, lumangoy siya patungo sa natatakot na babae na nakakapit sa isang troso, sumisigaw na tutulungan niya itong makarating sa baybayin. Ang babae, na hindi mapigilan ang kanyang mga luha, ay nagsabi na si Kevin ay nahila sa dagat at hiniling kay Austin na iligtas muna siya. Iniunat ng lalaki ang kanyang mga kamay sa kanya at mariing sinabi na gagawin niya ito pagkatapos lang niyang iligtas siya at minadali ang babae upang lumangoy siya sa kanya ng mabilis hanggat maaari bago bumalik ang halimaw. Ipinikit ni Pina ang kanyang mga mata at lumundag mula sa troso patungo sa kanya, sumisigaw na labis siyang natatakot sa halimaw. Tulad ng sinabi niya, ligtas na naihatid ni Austin ang babae sa baybayin sa loob ng ilang minuto. Sa buong panahong iyon ay sinusubukang alamin kung paano naging ganoon kabigat ang isang babae na mukhang payat. Bigla, narinig ang tunog ng papalapit na helicopter sa likuran ng babae. Sa loob nito, binuksan ang pinto at nagsimula ng live broadcast, nag-uulat na nakatanggap ang istasyon ng maraming ulat ng isang halimaw at malalaking alon sa baybayin sa numero 8. Ibinabaling ang kamera kay Austin na karga si Pina, sinabi niya ng may ginhawa na milagrosong nakatakas ang dalawa sa panganib. Nang mas tinitigan ni Alexandra, nakilala niya sa lalaking ito ang isa sa mga pinakasikat na internet stars, si Batang Ginoong Austin.
Kasabay nito, masiglang nagpapawis si Edgar habang nagwo-workout sa gym. Ginagawa niya ngayon ang kanyang ika-4 na set ng abdominal exercises at, sa daan, sinabi niya na may pagkaayaw na sinundan ng ice adventurer ang kanyang ama, ang mechanical hero, at sumama sa kanya sa isang pagpupulong sa Hero Association. Si Pavel, na tumatakbo sa track, ay hindi napigil ang matawa at sinabi na mayroong masyadong naiinggit. Huminto sandali si Edward mula sa kanyang ehersisyo at umalma na hindi naman siya naiinggit at mas mabuti ang mag-workout kaysa makipagplastikan sa mga matatandang nakaupo lang sa kanilang mga upuan. Bigla, nanginig sa takot ang mukha ni Pavel at sumigaw siya na dapat tingnan ni Edward ang live broadcast. May halimaw sa baybayin at nandoon din ang kanyang nakababatang kapatid. Agad na bumangon mula sa kanyang kinauupuan ng Black Dragon, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ilang sandali siyang hindi umalis sa monitor, pagkatapos ay sinabi na marahil ay nagkakamali lang si Pavel dahil matatakot ng labis ang kanyang nakababatang kapatid sa pagharap sa isang halimaw at tatakas sa ligtas na lugar sa unang pagkakataon. Gayunpaman, nang palakihin ang imahe, nanlaki ang mga mata ni Edward sa pagkabigla. Nandoon nga si Austin at mabilis nang lumalapit sa kanila ang halimaw. Excited din si Alexandra. Sinabi niya na kung hindi dumating ang mga bayani sa oras, malapit nang maabyutin sila ng halimaw na ito. Lumapit ang gulat na si Edward sa TV monitor at sumigaw na may takot sa kanyang boses para agad na iwanan ni Austin ang babae at tumakas mula doon, ngunit gaano man siya sumigaw sa TV, hindi narating ng kanyang mga salita ang kanyang kapatid. Samantala, naabutan na ng unicorn si Austin at Pina. Nang marinig niya ang kamatayan na papalapit sa kanya, sumulyap ang batang lalaki nang may pag-aalala sa likuran niya, tiningnan ang tabi ni Pav nang may pagkadismaya, at ipinikit ang kanyang mga mata, sinabing tapos na siya. Lubhang nabalisa si Edward habang pinagmamasdan ang kanyang nakababatang kapatid na malapit ng mamatay, at napakalayo niya para makatulong. Salungat sa inaasahan ni Pav, nailigtas ni Austin ang sarili sa pamamagitan ng pagiging halimaw, na lubos na ikinagulat niya at ni Edward. Dahil sa malakas na katawan ng werewolf, lubos na tumaas ang bilis niya at ang kanilang pagkakataong makatakas ng matagumpay mula sa unicorn. Nagulat si Edward at umatras ng ilang hakbang, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Wala siyang ideya na may kapangyarihan din ng pagbabago ang kanyang kapatid. Mabilis na lumundag si Austin at sa isang iglap ay napunta sa ligtas na distansya kasama ang babae. Sa mata ng babae, naging tunay siyang bayani. Ibinaba niya ito sa lupa at nakangiti niyang sinabi na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Kaagad pagkatapos nito, lumingon ang lalaki at sumugod patungo sa unicorn. Habang tumatakbo patungo sa kanya, nagawa rin ni Michael na makarating sa dalampasigan at iligtas ang isang lalaking nalulunod sa dagat. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin sa lupa kung saan nagaganap ang labanan. Gumawa ang ating bayani ng ilang mga matulis na metal at nakangiti niyang sinabi na oras na para tingnan kung paano lumalaban ang kanyang inaanak. Lumipat si Austin sa likod ng unicorn sa loob ng ilang segundo, lubos na nagtitiwala sa kanyang lakas at sa kanyang tagumpay. Hinabol niya ang halimaw ng nakangiti. Nang mahawakan niya ang binti ng unicorn, mapanganib na kumislap ang kanyang mga mata at sinabi niya na ngayon ang isang magandang pagkakataon upang gumamit ng bagong teknik. Nais tumakbo ng unicorn sa ilalim ng tubig at kaladkarin ang werewolf kasama nito, ngunit nagawa ni Austin na manatili sa ibabaw, mahigpit na nakakapit sa binti ng halimaw. Sa susunod na sandali, nagsimula siyang bumilis ng todo kasama ang halimaw. Nagpasya siyang sapat na ito, pinakawalan niya ang unicorn at lumipad ito ng mataas sa kalangitan. Pinanood ito ni Austin ng nakangiti. Sinabi niya na matagal na siyang hindi ang uri ng tao na tumatakbo o nagtatago hanggang dumating ang mga tagapagligtas. Ilang sandali pagkatapos, bumagsak ang halimaw ng walang buhay ilang metro mula sa kanya, pabalik sa tubig. Nagpasya si Austin na sa kanya ang tagumpay, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa ere at masayang sumigaw na isang hakbang na lang siya mula sa paglampas sa kanyang ama at kuya at maging isang S-rank na bayani.
Matagal nang nanunood si Michael sa gilid, hindi nakikialam, at nang matapos ang lahat, inilagay niya ang kanyang inihandang tinik at sinabi na mahusay ang ginawa ni Austen at napabago niya ang opinyon ng mga tao sa kanya para sa ikabubuti. Kasabay nito, nilapitan ng mga natakot na kaibigan ni Pina ang dalaga at tinanong kung nasaan si Kevin. Sumagot ang dalaga na kinakaladkad siya ng halimaw sa dagat nang subukan nitong iligtas siya. Malaki ang pagkagulat sa mukha nina Albert at Vicky. Nagpatuloy si Pina na itinuturo si Austen, sinabi niya na sinabi ng bayaning ito na tutulungan niya silang iligtas ang kanilang kaibigan. Bigla, may kakaibang nangyari sa tubig. Hindi naintindihan ni Austen kung ano ang nangyayari dahil patay na sana ang halimaw ngayon. Dinakma ng tubig ang kanyang mga binti, ginawa siyang walang kibo, at itinaas siya ng mataas sa ibabaw sa isang malakas na buhawi. Sa sandaling iyon, narinig ang ungol ng unicorn sa likuran niya. Nang tusukin ng matalas na sungay ng halimaw ang likod ng werewolf, isang masakit na sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan. Walang awang ibinagsak ng halimaw ang kalaban gamit ang kanyang kuko. Sa kabila ng kanyang pinsala, nagawa ni Austen na lumapag ng ligtas sa dalampasigan. Nagulat si Alexandra, na nanunood ng labanan mula sa isang helicopter, sa nangyari, ngunit hindi nakalimutan na magbigay ng komento sa lahat ng nangyayari. Hindi mapanood ni Edgar ng kalmado ang kanyang kapatid na pinapatay at dali-dali niyang sinuot ang kanyang kasuotan at nagtungo sa labasan ng gusali ng opisina. Bago siya umalis, hiniling ni Pavel sa kanyang kasama na alagaan ang iba. Kaya, umalis si Edgar at lumipad upang tulungan ang kanyang kapatid. Dahan-daang tumayo si Austen, nilalabanan ang sakit. Ayaw ding sumuko ng unicorn habang buhay pa ang kanyang kalaban at sumugod patungo sa kanya ng mabilis. Ipinakita sa mukha ni Austen ang takot nang makita niya ang pamilyar na atake ng halimaw. Muling naging isang malakas na buhawi ang unicorn, na agad na lumitaw malapit sa nalilitong werewolf. Iniulat ni Alexandra na nagwala ang halimaw, na mas nagpahirap sa sitwasyon. Nilunok ng isang malaking buhawi ng tubig si Austen, na nag-iwan sa kanya na hindi makahinga. Bigla niyang napansin sa isa sa matataas na bato ang pamilyar na figure ng kanyang tinatawag na Godfather. Matapos magpumiglas na makawala mula sa makapal na tubig, sumigaw siya ng paghingi ng tulong. Ayaw siyang bitawan ng tubig at muling nilukuban ang kanyang katawan, ginagawa siyang walang kibo. Kinilabutan ng mga taong nagtipon sa dalampasigan habang pinanonood ang nangyayari. Umaagos ang mapait na luha sa mga mata ni Pina. Desperado siyang umasa na may magliligtas sa kanya. Bigla, may mabilis na dumaan sa kanila, na umakit sa atensyon ng lahat. Narinig ni Michael ang sigaw ni Austen para sa tulong at ngayon ay sumusugod na siya upang tulungan siya. Habang dumadaan siya sa helicopter, sumigaw si Alexandra sa gulat na ito ang parehong misteryosong lalaking nakamaskara na kamakailan ay lumitaw sa telebisyon sa kanyang laban-laban sa Black Dragon at sa tamad na espada. Ilang sandali pagkatapos, tumigil si Michael malapit sa buhawi at pinasalamatan si Austen sa pagbubunyag ng kanyang mga kakayahan at pagiging pain. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay pataas. Inaktibo ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula ng metal. Nang biglang yumuko ang isang poste ng metal sa dalampasigan, labis na natakot. Ang mga taong nakatayo malapit at pinili nilang lumayo. Kaya, nakakuha si Michael ng mga bagong metal na karayom. Hindi agad napansin ng unicorn ng ating bayani. Nang magkatinginan sila, sinabi ni Austen na dapat maghanda ang halimaw para sa kamatayan. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay pababa at lahat ng mga palaso ay sabay-sabay na lumipad patungo sa unicorn. Sinubukan ng halimaw na tumakas ngunit 3 palaso pa rin ang tumama dito, tumusok sa leeg at tiyan nito. Ito ang kanyang huling atake dahil agad na nawala ang buhawi ng tubig, pinakawalan si Austen mula sa pagkakahawak nito. Gulat sa nakita, nagkomento si Alexandra nang hindi makapaniwala sa kanyang boses na pinatumba ng lalaking nakamaskara ang halimaw sa isang suntok lang. Nagawa ni Michael na saluhin ang walang malay na si Austen bago ito mahulog sa dagat. Pagkarating pa lang niya sa metal shield ng ating bayani, agad na nagbalik anyo ang lalaki.